Yun, welcome back sa ating YouTube channel, Rondy TV mo. Yun ang ito'y karugtong ito nung interview ni Attorney Libayan sa pinakaunang anak talaga pinakaunang anak ni Senador Rapi Tulfo, anak nila ni Ma'am Jolie Licop, yung pinakauna din na pinakasalan ni Senador Rapi Tulfo. Magugulat kayo nito akala nyo si Senador Rapi Tulfo lang yung babaero At yung mga kapatid pala niya ay talagang mga babaero. Lahi pala talaga ito ng mga babaero. Ulit hindi ko sinisiraan si Senador Rapi Tulfo. Yung mga sinasabi ko ay nasa video na ito, laman ng video na ito, at hindi ako gumagawa ng kwento. Ito'y kwento ni Grindy na pinakaunang anak ni Senador Rapi Tulfo. Ito yung panayam. Medyo matagal ito, mga dalawang buwan na ang nakalipas. May mga nagkomento kasi na sana mapanood ko yung interview na yun at may upload natin dito sa ating YouTube channel para naman malaman ng ating mga kababayan hindi pa nakakaalam. Alam ko na mayroon ng mga nakakaalam nito, pero siguro mayroon pa din namang hindi nakakaalam, katulad nung pinakaunang asawa ni Senador Rapi Tulfo, itong si Ma'am Jolie Licop. Marami nagugulat nga. Ganun pala daw ang ugali nitong si Senador Rapi Tulfo. Dapat pakasalan mo muna yung mga babae tapos mo siya iwanan. Huwag mong iwanan na hindi mo pinakasalan. Ito na mga kababayan para sa kabuang video na ito, bisitahin nyo ang YouTube channel ni Batas Natin ni Attorney Libayan. Huwag na natin itong patagalin at magugulat kayo. Hindi lang si Senador Rapi Tulfo yung babaero, pati yung kanyang mga kapatid, itong Tulfo Brothers. Ito na, sabay-sabay na natin itong panoorin. Ganyan ang ginawa niya kay Lizelle rin. Kung Lizelle eye contact siya sa ibang lalaki, nagagalit siya. So talagang siloso siya. So si Lizelle, bawal siyang magkausap ng ibang lalaki. Basta stricto talaga. So parang naawa ako sa kanya. Kasi mabait siya sa akin. Pero at the same time, hindi ko naintindihan bakit siya kasama, why she was with Rafi. Kasi maganda naman siya, bata siya. So, hindi ko naintindihan yung relationship nila. Okay. Well, wow, that's alam nyo, that's a lot to take na coming from you and being at that age, tapos na-experience nyo agad yung mga ganun grabing mga experiences po. Ngayon on a lighter note po, when you were growing up, what name were you, wag na yung ngayon. When you were growing up, what name were you using? Ang tawag ng pamilya ko sa akin, Joy. Yun ang nickname ko sa bata ako. Ewan ko bakit Joy ang tawag nila sa akin. Ginagamit niyo po ba yung last name na Tulfo? Hindi, pinalitan ko na. Pinalitan niyo na. So, when you were in school, never niyo po ginamit yung last name na Tulfo? You were just using your mom's name? Oh, sorry. Nung sa Pilipinas ako hanggang sa US, ginamit kong Tulfo. So, pinalitan ko lang yung pangalan ko the last time I saw Rafi. So, the last time I saw Rafi, mga 2008 ata, pinalitan ko na yung pangalan ko. Bakit niyo pinalitan yung pangalan niyo? Kasi, kinuha ko ang pangalan ng tunay na ama ko, si Joe Pearson. Yun ang sasabihin ko. Joe Pearson. So, parang homage ko sa kanya kasi siyang nagpalaki sa akin. At saka, 2008, may isip na ako, may edad na ako. So, I think that's when I really saw what my father, Rafi, is just a father, right? He's genetic material. What he was like. So, naalala ko na kailangan ko ng tulong sa kanya sa college. So, tumawag ko sa kanya sa 2008,
meron naman siyang kaya, pero pinalitan ng numero niya sa akin. Tawag ako ng tawag, hindi ko siya makatawag. O diba mga kababayan ha? Mahilig si Senador Rapi Tulfo na tumulong sa ibang tao, pero sa kanyang sariling anak ay talagang iniiwasan niya. Nagpapalit ng number at yung tawag dito mga kababayan, pati email nung anak niya si Grindy nawawala daw. Parang may sumasabotahe, ano matawag niyan? Sumasabotahe, yon, sumasabotahe. Nawawala daw yung mga kababayan. Talagang dito natin malalaman na itong pinapakita ni Senador Rapi Tulfo sa ating mga kababayan ay pakitang tao lang. Kasi nga may hangad siya, may iba siyang tawag nito, may iba siyang gustong maabot. Ito yung pagka-presidente. Kasi nga itong ating mga kababayan, pag nakikita nila na itong si Senador Rapi Tulfo, magaling ito, ang bait nito, ang daming mahihirap nitong tinutulungan. Ganon din yung mga komento. Sabi din sa mga komento, yung mga komento sa YouTube channel, kaya nyo bang tumulong pag mawala si Senador Rapi Tulfo? Napakadaming mahihirap na tinutulungan yan. Ito na ang patunay na itong si Senador Rapi Tulfo ay hindi galing sa puso yung kanyang pagtulong. May sarili siyang mithiin. Gusto niya maging presidente, kaya pinapakita niya na ganun ganun yung kanyang pagkatao na matulungin. Pero sa mismong anak niya, hindi niya magawa-gawa. Yung mga tinutulungan din naman niya, kumikita din siya. Ang laki ng balik sa nilalabas niyang pera. Halimbawa, maglabas siya. Ipalagay natin maglabas siya ng 200,000. Pero yung video na yon, kumikita, nagkaka-views ng 2 milyon. Magkano ba ang kita ng 2 million views? Million din. Kaya mga kababayan, milyon, hindi lang milyon. Ilang milyon ang kita ng 2 million views. Kaya mga kababayan, hindi ko sinasabi na wag niyong iboto si Senador Rapi Tulfo. Nasa inyo na rin yan. Ito'y pinapaabot lang natin sa inyo kung ano bang klase o ano bang ang totoong pagkatao nitong inyong iniidolo na idolo ko rin dati na si Senador Rapi Tulfo. Patuloy natin ito. So after that, everything just hit me in the face that he's not a real father. He's never going to be. Kasi meron siyang sinasabi sa kanyang programa when you reached out to him daw when you were supposed to get married or when you were about to get married daw po. Parang he tried to reach out to you daw, kaya lang daw po ayaw daw po ibigay nung mga relatives nyo po, even your mother, yung number nyo po, dahil magbibigay daw po siya ng $10,000 sa inyong kasal. Is there any truth to that po? Kasi yun po yung kanyang nilalabas sa kanyang palabas na Rapi Tulfo in Action. Hindi totoo yan. Thank you for bringing that up and asking that because I want to set the record straight. Hindi totoo yan po. First of all, na-meet niya ako sa 1997, di ba? So, I said earlier, I've visited the Philippines a handful of times, maybe 5 times throughout that time. So I'll see him, I'll come for 3 weeks. I'll see him about 5 times, 4 to 5 times in those 3 weeks. So each time, nawawala yung numero ko, nawawala yung email ko, nawawala yung address ko each time. Kasi kung nasa Pilipinas ako, he's always saying, oh, I've missed you, I love you, mahal kita, blood is thicker than water, ganon. Binobola ako, di ba? Pero, as soon as I go back to America, walang birthday cards, walang Christmas cards, walang phone calls, wala. Basta nawawala. Pero, every time I go back sa Pilipinas, I forgive him kasi in my head, maybe I did something wrong. Baka nagkamali ako. So in my head, I thought I'll just be a better daughter this time around. I won't make him upset. I'll be perfect. So masyadong masakit na
Yun ang inisip ko. So, kung sinabi niya na he can't get a hold of me, I don't understand, because how has he not, in today's technologically driven world, hindi ko naintindihan bakit nawala niyang address, phone, at saka email ko na more than 5 times. And to tell you the truth, Attorney Libayan, yung Facebook ko, private na private, talagang lockdown yon. You cannot find me. Kung hanapin mo ako sa Facebook, hindi mo ako mahahanap. Yung litrato ko, hindi ang mukha ko kasi talagang gusto kong privacy ko. So, na-surprise ako sa, I think it was 2000, when was it? 2019? So, it was when I was after my marriage. Nakita kong email sa Facebook ko galing kay Ralph. Sinabi Sino niya, po si Ralph? Ralph Tulfo, anak ni Rafi. Okay, yung kanyang anak po. Sige po. Sinabi niya, hey, I'm using Ralph's Facebook because I don't have Facebook. So your mother, something along that, I can pull it up later, but your mother is trying to tarnish my reputation. Can you please talk to her? Something along that line. So, hindi ko naintindihan na paano niyang nakuha ang Facebook ko. Lockdown ang account ko. So, well, alam niyo ho kasi marami naman siyang researchers eh. Okay, so that only says na kaya nga tulad ng laging sinasabi ni Rafi Tulfo, kung gusto may paraan. Well, he is a very powerful person and he has a lot of people working under him. Most definitely he can do that. Kaya I feel you po nung sinabi nyo na more than 5 times he lost all your contact details, email, phone, tsaka social media. Pag gusto nga may paraan. So, well, I'm sorry to hear that na ganyan ho kayo dininay. Pero in relation to the money offerings po na sinasabi niya na he was supposed to give you 10,000, can we set the record straight din po if you can make clear to people kung paano ho kayo sinuportahan ni Rafi Tulfo? Hindi niya ako sinuportahan. Oh, teka. Kung sasabihin mo na sinuportahan niya ako nung binibigyan ako ng shopping money kasi kasama ang girlfriend, so gusto niya ng one-on-one time sa girlfriend, bibigyan ako ng pera para mag-shopping ako, yun, sinuportahan niya yung shopping habit ko. So if maalala niyo po kaya parang all your life, kung magkano po siguro yung naibigay sa inyo, approximation of the money that Rafi Tulfo gave to you. So, puro shopping money lang? Shopping money lang po kung nasa Pilipinas ako lang kasama ng girlfriend. Magkano po yung binibigay niya? Siguro, each time ma-visit, bibigyan ako ng $2,000 to $3,000 siguro. $2,000 to $3,000. So kung mga 5 times, mga 15,000 siguro. So mga $15,000 po yung nakuha nyo sa kanya na pera in your lifetime? Tama po. Okay. So ngayon po, what was your reaction when do you ito muna siguro a better question, do you watch your dad sa Rafi Tulfo in action? Hindi po kasi how about in the Senate po, do you watch him? Hindi po. I prefer not to be involved or see what he's doing. Ngayon po itong kasi marami siyang claims tungkol sa nanay nyo. If you don't know
anything about it, and if you haven't watched it, maybe I will not ask na, pero I'll ask your permission then if you are willing to talk about it. Yung mga claims ho nung ni Raffy Tulfo sa inyong nanay na si Miss Julie po. Do you know anything about the claims of Raffy Tulfo sa mga ginagawa ho ng nanay nyo? Teka po, meron clip na that was sent to me about he was on his show and he said my mother is extorting him. Yun ba? Yes, tama po, tama po. So you've seen that clip po? Yes, I have. What can you say about that po? Talagang I'm shocked kasi shocked ako kasi number one, hindi naman totoo. Number two, pinakita yung mukha ng nanay at dad ko sa TV. At saka yung lugar nila, like invasion ng privacy, and complete use of power, abuse of power, yung inisip ko nung ginawa niya yun. Kasi ang nanay at saka dad ko, wala silang platform na kagaya niya. Yes. Yes. So, lahat ng ginagawa niya, reframing, di ba? So, putol-putol, like ang mga information na linalagay niya, and reframing ang information na linalagay niya. So, total abuse of power kasi ang nanay at saka dad ko, wala silang power na pwedeng that people will hear what they have to say, their side of the story. Tama, tama po. I agree with you. Kasi are you aware po na in social media your dad has 27 million subscribers in YouTube and he is the most famous YouTuber here in the Philippines? Opo, alam ko yon, pero I don't search that info myself. I have that information sent to me. So medyo alam ko anong ginagawa niya kasi ang mga pamilya ko binibigyan ako ng mga informasyon pero hindi ko hinahanap ng sarili ko ang informasyon niya. Yeah, I understand ho kung bakit ganun yung gusto nyong mangyari. Ngayon po, speaking of popular personalities, are you aware din po na yung mga kapatid ni Raffy Tulfo ay popular personalities rin dito sa Pilipinas? Opo, dati nung na-meet ko siya una, si Mon mas popular ata kaysa sa kanya, si Mon at saka si Erwin. Si Ben konti. So I think when I first met him, Raffy wasn't as big as Mon Erwin. Maybe he was bigger than Ben at the time. So ito po, where did you meet them? Can you remember po what was the year when you met your titos, the Tulfo brothers? To be honest, I can't remember the exact year. It might be the first time that I was in the Philippines. So, kung tama, 2007 yon. Yung na-remember ko lang, we went to a fancy restaurant, a private room. So, there was a specific private room sa restaurant. So, it was just my uncles and my father and their girlfriends. So, dinala yung lahat ng girlfriends nila. Walang nagdala ng asawa. Girlfriends lang ang na-meet ko. So, that was my first time. And again, I was young. So, excited ako na meet kong si Tito Mon. Diba? Sikat siya. So, excited ako na meet ko si Tito Mon, si Tito Erwin, at saka yung mga girlfriends nila. Pero nung panahon na ito, you are aware po nakasal sila lahat? Hindi ko alam. Hindi ko alam kung kasal sila. Pero
kasi pinakilala lang girlfriend. So, ang isip ko, baka may asawa kasi sabi girlfriend. Kasi, Okay. yung isip ko nung bata ako, kung gwapo sila lahat, mayaman sila, syempre may asawa na, di ba? So, tapos Yes, yes. pinapakilala lang girlfriend. At saka kung kasama yung girlfriend ng tatay ko, kasi alam ko, ang tatay ko, kasama niya si Jocelyn. So, bakit isasama ang girlfriend niya, hindi Jocelyn, kung yung mga ibang babae ay asawa? Di ba? Dapat Jocelyn, dapat hindi yung girlfriend. Yun ang mga tulponatics, yung idol niyo ay babae. Wala din namang masama kung talagang maraming chicks. Ang masama nga lang, pag katulad nitong anak nitong si Senador Rapi Tulfo na hindi man lang niya nabigyan ng tulong, katulad nung nag-aaral pa ito, talagang wala daw siyang natatanggap na tulong. At yun nga lahat pala itong magkakapatid na ito ay mga chicks boy pala ito. Siguro nung pag nagkita-kita sila, mag-usap-usap sila, talagang nagyayabangan siguro ito sa kanila mga sa mga chicks nila. O ito, mas bata itong sa akin. Sabi naman ni Senador Rapi Tulfo, ito sa akin mas bata ito, estudyante pa ito. Excuse me. talaga naman yung inyong iniidolo, Yan na nga, kayo na lang din yung, hindi ko sinisiraan si Senador Rapi Tulfo. Sasabihin na naman ng mga tulponatics na ito na sinisiraan mo si Senador Rapi Tulfo. Walang paninira dyan, mismong anak. Ulitin ko, mismong anak ni Senador Rapi Tulfo, anak ni Ma'am Jolie Loycop, yung pinakaunang babae na pinakasalan ni Senador Rapi Tulfo na 5 buwang buntis na iniwan ni Senador Rapi Tulfo. Biruin nyo yan mga kababayan, pumunta na ang hilis itong sila Ma'am Grindy, ito sila Ma'am Jolie Loycop, 7 years old. Ibig sabihin, talagang matagal pa sila nakatira. Ano ba itong lugar na? Tarlac. Matagal pa sila nakatira doon. Hindi man lang sinubukan ni Senador Rapi Tulfo hanapin yung kanyang anak na ayon kay Grindy na napakahirap ng kanilang sitwasyon. Narinig nyo naman yung sinasabi ni Ma'am Grindy na talagang noong unang panahon ay talagang hirap na hirap sila sa kanilang buhay. Samantalang itong si Senador Rapi Tulfo ay talagang masarap yung buhay kasi nga mayaman ito at itong magkakapatid na Tulfo na ito ay talagang kilala dito sa ating bansa. Yan na nga hanggang dito lang muna at bago tayo magtatapos ay mag-shoutout lang muna tayo, shoutout ulit kay Ma'am Berge Vareligios ng Pulilan, Bulacan. Dati idol niya si Senador Rapi Tulfo, pero sabi ni Ma'am Berge, hindi ko naman sinabihan si Ma'am Berge na huwag ka nang sumuporta, Ma'am Berge, kay Senador Rapi Tulfo. Kasi hindi tayo pwedeng diktahan ng isang tao na, oy, huwag ka nang sumuporta dito. May sarili tayong pag-iisip. Nasa kanila na yon kung talagang makikita nila na hindi karapat-dapat sa ating suporta yung isang tao na hindi naman pala ganun yung totoo niyang ugali. Hindi naman pala talaga matulungin. Tumutulong lang dahil nga yung tinutulungan niya ay may silbi din sa kanya. Kumikita siya sa kanyang tinutulungan. Katulad ng ating mga kababayan na talagang pag-away pamilya ay talagang nandoon sila. Napakalaki ng views. Kasi yung mga followers ni Senador Rapi Tulfo, halos lahat mga marites yan. Yung away pamilya, yung mga bangayan, yan lagi. Pero pag hindi ganun yung content, hindi ganun yung ipinapalabas, katulad ng nasa Senado, ay hindi gaanong kumikita si Senador Rapi Tulfo. Kaya hindi niya maiwan-iwan itong Rapi Tulfo in action at itong wanted sa radyo. Yun ang hanggang dito na muna kung saan natin napupunta. Shout out ulit kay Ma'am Berge Vareligios ng Pulilan, Bulacan, kay Trabajador Mix Vlog, kay Susan 786, Ma'am Idol, shout out sa iyo at kay Eduardo Sampang, shout out tama po kayo, kakampi nyo kami dito sa bundok ng Mindanao. Ayun taga Mindanao. Shout out na rin kay Nortata Kalis. Yan ang totoo. Ayan ang sabi ni paano maging number 1 sa survey si Senador Rapi Tulfo. Ibabawas. Tapos na ito, shout out na rin kay dito sa bandang baba, Jun Dulay, Jun Dulay, shout out. Shout out na rin kay Roberto Istampa.
Shout out kay Ma'am Joyce Kinis Vlog. Shout out kay Ma'am Joyce Kinis Vlog, ha. Shout out rin kay Pilito Soto. Shout out kay Vince Pugi at kay Arnaldo Ribaris. Yun ang ano, dito lang muna at once again, this is Ron TV. Natin lahat, God bless, bawat isa sa atin.